Noong late 1990s po ay may hardware and construction business po ako. At tandang-tanda ko pa po noon na mayroon akong truck na yung battery ay sumabog sa harapan ko. Ang nangyari po kasi ay nasira yung alternator. So yung battery po ay nalobat. Kaya dinala ko po ito sa electrician para magawa yung alternator. At doon po sa kanilang shop ay mayroong battery charger kung saan marami ng kinakargahang battery. Ang sabi ko sa kanila, kargahan na rin nila yung battery ko habang ginagawa nila yung alternator. So ang ginawa ko ng technician ay isinama yung battery ko doon sa mga kinakargahan at kumuha siya ng kable na pang series. The moment na maidikit niya yung dalawang kable doon sa mga pole ng battery ay sumabog po itong bigla. Katabi ko pa naman. Kaya nasabuyan po ako noong battery acid. Yun naman pong technician ay nasugatan sa binti kasi tinamaan siya nung humagis na kapirasong plastic mula doon sa car battery. Then yung jeans at saka damit ko po ay nanghupas yung kulay dahil doon sa battery acid. Then kinabukasan, nung ito po ay isa lang sa washing machine, nagkapunit-punit po ito. Ang battery ko po noon ay Outlast. At kaya naman po yan sumabog ay dahil sa nagkamali ng kabit ng kable yung technician. Pero ngayon po, pansin ko lang na madalas akong makakita ng mga nagpo-post sa Facebook at meron ding mga nagchat-chat sa akin na yung car battery daw na Amaron ay sumasabog pero habang nakakabit sa sasakyan. Tulad na lang po ng nabasa ko dito sa page na Pinoy Auto Mechanic Forum. Ang sabi po ng nag-post, hingi sana ako ng konting idea tungkol sa BIOS ng tropa ko. Kakapalit ng last year ng battery niya. Tapos pag-start niya ay biglang sumabog. Tapos mayroon pong picture nung Amaron. Ito naman po ang sabi sa isang post sa Grab Cars Philippines. Amaron, pag sumabog ang battery, dadalhin pa sa factory nyo. Antayin ko pa resulta ng investigasyon kung papalitan or hindi. Under warranty pa naman ang battery ko. Then meron din po nag-post sa FB group na Mitsubishi Mirage G4 Philippines. Ang sabi po nung nag-post, ang saklap naman sumabog baterya ko. And then meron din siyang picture ng Amaron. At marami pa po kayong mababasang mga ganyan sa FB kung magse-search kayo. So ang ginawa ko naman po next ay nag-survey po ako dun sa FB page natin na mayroong mahigit 300,000 followers na. At tinanong ko po sa kanila kung ang issue ba na ito sa Amaron ay may katotohanan. Karamihan naman po ay magaganda ang feedback tungkol sa Amaron. Matibay daw po talaga at matagal ang buhay. May mga iba pa ngang nagsasabi na ilang beses na silang nakabili at sa multiple na mga sasakyan pa. Wala naman po sila naging problema at very satisfied. Pero meron din po mga nag-comment na nagpapatunay dun sa issue. Ang sabi po nung isa, yung kumpare daw niya ay nasabugan last year lang nangyari. Mayroon din pong nagsabi na 2 times na siyang nasabugan na ginamit niya doon sa kanyang Hyundai Accent. Tapos meron din pong nagsabi doon na nasabugan na ako niyan pag-start ko sa umaga. Ang binanat sa akin ng mga nag-comment ay overcharge daw. Kaka-start ko pa nga lang overcharge na kagad. Tapos nung pinapa-warranty, magkakandak pa daw ng investigation. Baka daw ang may problema ay sasakyan ko. Mariosep, buti pa yung Dynapower ko umabot ng 3 years, never namang sumabog. Pero meron din pong isang nag-comment, ang sabi niya naman ay yung kanya sumabog din pero Motolite. Ang cause naman daw ng pagsabog nito ay overcharging dahil sa defective yung kanyang alternator. In fairness naman po sa Amaron, napakaraming satisfied talaga doon sa kanilang produkto at hindi natin sila isi-single out dito. Kasi kwento ko nga sa inyo kanina, nasabugan na ako niya pero Outlast naman yung brand. Tapos yung huli kong binanggit, nasabugan din siya pero Motolite naman. Kaya lang napansin ko lang po sa social media ay mas madalas na itong Amaron ang nababanggit or na ipopost tungkol sa ganyang insidente. Pero guys, may nabasa po ako isang article mula sa Auto Industria na pinost po nila noong August 9, 2024. Ang sabi po nila ay yung issue daw na ito ay dirty tactics against sa Amaron. At napansin nila na yung mga nagko-comments about this issue ay fictitious at invented lang daw yung mga accounts na obviously mga online trolls. Ang dagdag pa nila, hindi na daw bago sa kanila yung mga ganitong strategy na ginagamit ang social media para siraan ang isang brand. Tapos may konting message pa nga itong Auto Industria doon sa sinasabi nilang mga trolls. As for who is funding this spurious online activity with the green car battery brand,
we have our suspicions. Maybe they should stop the nonsense before we go digging any further. So guys, gaya nga po lang sabi ko sa inyo kanina, yan po mga incidents na sumasabog na baterya, nangyayari po talaga yan. Pero hindi lang sa Amaron, kahit sa anong baterya po ay posible yan mangyari kapag na-mishandled. Ang low po kasi ng mga car batteries natin ay mayroong mixture ng chemicals at gases na kapag nakaipon ng enough pressure ay pwede po talagang mag-cause ng pagsabog. Yung po kasing battery solution or yung electrolytes doon sa loob ng car battery, nakakapag-produce po yan ng hydrogen during charging or even sa discharging. Mapapasin nyo po yan kapag nagcha-charge kayo ng baterya, may lumalabas na bubbles. Yung bubbles po na yon ay hydrogen. Tapos yung hydrogen po ay highly flammable po yan. Kaya kung halimbawa, nag-overcharge pala yung battery nyo, maglalabas yan ng hydrogen. Sisingaw po doon yan sa vent. Tapos nagkataon na yung battery terminal nyo ay maluwag ang pagkakakabit. Pag start nyo ng sasakyan, yung maluwag na pagkakakabit ng terminal ng battery, pwede po yung mag-produce ng spark. At dahil nakasingaw po yung maraming hydrogen, dyan na po pwedeng sumabog yung baterya. Then po pwede rin po mangyari ang pagsabog ng battery dahil sa internal short circuit. Kapag na-damage na po kasi yung mga plates doon sa loob ng car battery, pwede po talaga yung mag-cause ng short circuit. Nangyayari po yan kapag medyo natuyuan ng tubig yung loob ng battery. May expose yung plates, mag-iinit po ito. Tapos magbi-build up yung pressure sa loob. Hanggang sa ito ay lumobo, mabiyak, or sumabog. At syempre, nangyayari po ito kapag may defect yung inyong alternator. Pwede po kasing mag-overcharge yung battery o kaya naman walang charge na naibibigay na yung alternator. So para naman po maiwasan natin yung masabugan tayo ng battery, ay syempre ayusin natin yung pag-handle dyan. Panatiliin po natin itong malinis, i-check natin yung mga butas nito or vents baka mamaya nabarahan para hindi po maipon yung pressure sa loob ng battery. Siguraduhin nyo rin pong secured or mahigpit ang pagkakakabit ng mga battery terminals nyo para hindi aksidenteng magkaroon ng spark. Tapos kung halimbawa gagamit kayo ng charger at i-charge nyo yung car battery indoor, ay siguraduhin nyo pong well ventilated yung room. And then pag may duda po kayo sa alternator nyo na baka mamaya nag-overcharge or mamaya hindi na nakakapagbigay ng charge, ay ipacheck nyo na agad sa electrician. Kung ang battery nyo naman po ay yung regular lang or yung medyo low budget, yun po ay kailangan chinecheck ng madalas para makita nyo kung nababawasan ba ng electrolytes dun sa loob. At kapag nabawasan po, dadagdagan nyo ng distilled water. And then doon naman po sa mga nadiskargahan ng baterya, tapos gagamit kayo ng kable na pang jump start, siguraduhin nyo po na tama yung connection. Positive sa positive muna po. And then yung isang kable naman ay ikakabit nyo doon sa green na may charge, tapos yung kabilang dulo po nun ay ikakabit nyo doon sa may body. Huwag po doon direkta sa may terminal ng baterya. And then pag i-disconnect nyo na, gagawin nyo po yan ulit pero in reverse. Ganyan po kasi ang procedure ng pagja-jump start para hindi makapag-cause ng spark. Baka kasi mamaya yung spark pa maging dahilan para sumabog yung baterya. And then syempre kapag kayo po ay malapit sa isang car battery, iwasan yung manigarilyo or mag-welding or maghinang kasi baka may maligaw na spark dun sa battery, mag-cause po yan ng pagliyab or pagsabog. Tapos guys, lilinawin ko lang po, meron man ako mga ipinakita dito sa inyo na incidents na mga battery sumabog. Lahat po yan ay hindi ko na witness, kaya hindi ko po yan pinatutunayan. Ang pwede ko lang pong patunayan sa inyo ay yung nangyari sa akin na sumabog na battery ko na Outlast. Ang paalala ko na lang po sa inyo ay parati po kayong mag-iingat sa pag-handle ng car battery para iwas aksidente. So maraming salamat po sa sponsor ng video natin ngayon. Kung napapansin nyo sa harapan ko ang Goodjodoc Handheld Mini Fan. Malakas po ang hangin niya, pagkatapos meron po siyang kasamang flashlight. So ayun. Tapos pwede rin po siyang parang strobe light. Mas maganda po yung design nito kaysa sa yung ganito na mas maliit. Tapos mas mahina po kasi yung hangin nito. Ito po malakas ang hangin. Nai-adjust po siya hanggang 100. Tapos naitatayo siya para kung ayaw nyo hawakan. Kung gusto nyo po ng ganito ay i-click nyo lang po yung shop icon sa baba. Para original na Goodjodoc ang mapipili nyo. Magandang brand po ito.
So guys, I hope na may natutunan kayo dito sa konting kwentuhan natin. Or at least man lang na-enjoy nyo. Kung meron po akong mga nakalimutan or meron kayong gustong idagdag or i-correct, ay i-comment nyo lang po sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!